Praise be to God. Hallelujah. Another wonderful day, wonderful opportunity to continue to learn together. Labi na may tungod sa mga pulong sa Diyos nga nadia sa Book of Hebrews. We're learning so many things from the Book of Hebrews, particularly mahitungod sa pagtuo ug pag-alagad, no? Sa atong buhi nga Diyos. And sa miaging Domingo atong nahisgutan, mahitungod kang Hesus-Kristo nga nahimong high priest sa bag-ong covenant. He is the high priest of the new covenant, the New Testament, and the new order of God, as in contrast to the old covenant, the old order. Salamat kaayo nga padayon kita nga magahisgot mahitungod niini karong buntag. So let's go to Hebrews chapter 5. Ang basahon nato ang tun-an is gikan sa verse 8 paingon sa verse 10. Just three short verses mahitungod kang Hesus-Kristo ong sa iyang pagkahimong pari, and there are at least three very important lessons nga atong makatunan kung kita nagatinguha, no? Listen to this one. If we are thinking, we are desiring, we are praying nga mahimong galamiton ni Lord, just like the Father was able to use Jesus the Son and many others that came to follow Him in the first century and until now, makakaton kita og mga leksyon na gikan niini. First, we thank the Lord for this time. So, Father, we bless you and honor you for this time. Dako kayo mig pasalamat sa padayon nimo nga pag-bless panalangin sa among mga kinabuhi. Padayon ka nagatiman, nagatagad, nagatagbo sa among panginahanglanon, nagauban ka sa among mga lakaw, nagapanalangin ka sa among mga kinabuhi o ginahimo nimo kaming panalangin nato sa ban. So daghang kayong salamat, the Father God. For today's lesson, salamat kayo, Holy Spirit. Ikaw may mutabang ka namo niini. Short lesson this may be, but we will learn so much and we can apply sa among mga kinabuhi. In Jesus' name, Amen. Praise God. So, ingon din ang verse 8, although he was a son, he learned obedience from what he suffered. And then, ang sunod nga verse, sa verse 9, and once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who believe. And then in verse 10, and was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. So let me share at least three very important lessons in becoming a servant or a minister for the Lord. Kasi ang tinguhan nato, mga kaigsunan, kada usa ka Kristiyano, no? Usa ka magtutuo, usa ka disipulo, sumusunod ni Jesu-Kristo, no? Sa imong pagtuo, sa imong pagsunod kaniya, gusto nimo nga mahimo ikaw parehas kaniya. Ana na siya. In fact, ang word nga Christian, literally it means Christ-like life. Mo nang equivalent niya. Pasabot, Kristiyano ka, ang imong kinabuhi pareha kang Hesus-Kristo. Pareha kang Hesus-Kristo. Sa duha na kaspito, ginabalik-balik na nato ni sa una pa. Sa duha ka bahin, na pareha ka kang Hesus-Kristo. Una, sa pagkinabuhi, no? Pagkinabuhi, no? Kanabang pagkabuotan, pagkamatarong, pagka-Diyosnon, pagka-may-gugmaon, pagka-hinatagon, etc. No? Mapareha ka na kaniya. Ang ikaduha, mapareha kang Hesus-Kristo sa iyang pagtrabaho, sa iyang pagpamuhan, sa iyang pag-alagad, ministry. Pasabot ana nga highly involved ikaw niya, mahimo kang mabungahon sa imong involvement sa pag-alagad. Dili ka lang standby, dili ka lang audience, participant ikaw, no? Appeal gayud ikaw sa dula kung baga pa, no? Important member ikaw. Kung sa team pa sa basketball, appeal yun ka sa dula, ana siya. Dili ka audience na ras kilid, sigig tanaw, pakpak, manaway, dili nga na. Duha na siya permi. So nagtinguha ka, dapat nagtinguha ka nga mahimo kang appeal, mahimo kang galamiton
sa imong kinabuhi. Samtang ikaw nahimong believer in Jesus or disciple of Jesus, follower of the Lord, na mahimo kang galamiton, dili lang ka audience, dili lang ka attendee, no? Dili lang ka diha lang ka kutob sa attendance, kung dili mahimo kang galamiton. So here are three very important things. Let's go back to verse 8. Hebrews 5. Although he was a son. Now that's talking about the identity of Jesus Christ, no? It's a siya ang anak, no? Bugtong anak, the only begotten son of the Father. Mao nang iyahang identity, na ilhan siya ang anak sa Diyos, no? Praise God. Na siyempre kadugayan na ipailan niya ang iyang kaugalingon nga bilang anak, na imo siyang Mesiyas, anointed one, dinihugan. And then diri sa Book of Hebrews gi-highlight ang iyang pagka-high priest. Unsa man nga trabaho, mediator sa bag-o nga covenant. There is only one mediator between God and man. Mao na siya, and that's Jesus Christ. So ang identity importante kaayo pag-abot sa pagpangalagad, no? Pag-ministry. In fact, kung mahinumduman nato dito sa pagtintal kan Jesus, no? 40 days and 40 nights sa launching sa iyang ministry, before actual siya nagsugod og ministry, naggahin sa siya og panahon sa pagpuasa. Niadto siya sa kamingawan, wilderness ug Judea. 40 kaadlaw, walay kaon, walay inom og tubig, ug gitintal siya. No, unsa ang pagtintal ni Satanas kaniya? Ang unang giingon ni Satanas, kung ikaw anak sa Dios, if you are the Son of God, turn this stone into bread. Kung ikaw anak sa Dios, gi-question ni Satanas sa maninintal ang iyang identity. Kay maglisod ka paghunat sa pag-alagad sa Ginoo para mahimong sumusunod disipulo ni Jesus, mahimong mabungahon nga instrument para kaniya, kung wala ma-plastar ang imong identity, no? Kung nakay pagduha-duha kung kinsa ikaw, dili ka sure kung kinsa ikaw, pag naay gamay question sa imong pagkatao, sa imong pagkaikaw, no? Niya ikaw mismo magkuang ka maratel ka ba? Question nun ang imong pagkatao, maratel ka kay daghang issue mahitungod sa imuha. Ana. Na. Pare karon sa witness no, sa kaso, no, na testigo, pag dapat sure ang iyang identity kung kinsa nang tawhana na. Kasaligan man ang nga testigo na, wala ba na nahilumbog lanbigit sa mga criminal activities, no? Kay kung questionable ang iyang identity as a person and as a witness, dili mo dulot ang iyang testigo, mahimong walay hinungdan. Mo po na si Hesus Kristo establisado ang iyang pagka-anak. Duha man na, anak siya sa Dios, anak siya sa tao. Anak sa Dios, no? Muna pagbasa ninyo sa gospel, no? Upat man na gospel, di ba? 4 gospel. Sa Mateo, si Jesus gi-introduce as king. Jesus as king. Muna naa siya genealogy. Kay sa mga hari, importante ang genealogy sa hari. Masubay gyud ang iyang kaliwatan. Si Mark naman nag-introduce kang Jesus as the servant. Sulugoon. Capital S ang sulugoon. The servant of God. Ang keyword is immediately. Diha dayon. Muna ang keyword. Nya manotice ninyo sa Gospel of Mark, walay genealogy. Kay ang mga servant, dili man kinahanglan ma-produce ang iyang genealogy. No? Kay servant raman siya, wala man na siya kuan estado nga lig-on diha sa katilingban. Si Luke naman presents Jesus as the Son of Man, no? Na highlighting ang iyang humanity. Kaya naagyapon tong iyang genealogy always tracing back to Adam.
In the Gospel of John, Jesus was presented as the Son of God. Kaya wala gihapon sa genealogy. Because there is no need ang genealogy sa serbanto, sa Son of God. No. And here, gisgutan siya, he was a son. Son of God, Son of Man. Who became a servant, but eventually became a king. Kita ninyo? Nindot siya kayo, hulagwa yun ang nahitabo ang Jesucristo. So, ikaw, pag nagtinguhag ka nga may mong galamiton sa Ginoo, dapat sure ka sa imong identity. Do not let the devil ever question who you are. Karon ang nindot kay pag nanaka ka ni Jesucristo, ikaw sad nahimo dang anak sa Dios. So, sa John chapter 1 verse 12 nagingon, no, those who believe in Him, all yet to all who receive Him, to those who believe in Jesus in His name, He gave the right to become children of God. Ditagaan og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Kinsa man to, katong mutuo kang Jesucristo mudawat kaniya. So kung mituo na ka ni dawat na ka di na nakaana nga katungod, identity na nimo, ikaw ang anak sa Dios. Who Jesus was the Son of God. Although He was a son, back in Hebrews 5 verse 8, although He was a son, tanawa ang sumpay, no? He learned obedience from what He suffered. Ang kanindot kay bisag ingana na ang iyang kahimtang, ang identity niyang pagkasiya, klaro na kaayo, no, establisado na, perti ng liguna, wala na maka-question niya na, no? Kung baga royal ang iyahang estado, pero bisan pa na, he learned obedience. He learned obedience. This is another very important lesson. Ikaduhang nga lesson sa pagka mahimong galamiton sa Dios, no? Because the word learned obedience nag-emphasize sa training and preparation. Nya ang iyang pagtunog obedience sa mga butang nga iyang giantos. Meaning he suffered a lot, no, he really went through a difficult time in order to be prepared, no? Mamaster niya ang obedience. Kay ang preparation yun, ang mastery ana obedience. Kaya sa pagmuanto ko sa military, no, ng ibang training ana, na sila giingong obey first before you complain. Ana siya, alam, sunod yung ka, dagan, kat, mukamang, na, kaon na mo 3 minutes, tapos ng inyong pagkaon. Grabe nga discipline, grabe nga obedience, because training and preparation na siya para sa umaabot nimo nga pag-work. Pag-function properly, maka-function ka properly. Mahimo kang dili lang makafunction but magiging fruitful and efficient and effective nga galamiton kung asa ka ibutang, no, ana nga bahin. So Jesus, he was a son but he learned obedience. He went through proper training. Training nga difficult, training nga nagresult og mga pag-antos. Training nga grabe kaayo. Kini usayang wala ma-appreciate yun, wala kayo ni ma-capture ba sa dagan mga Kristiyano, no? Daghan pa mga Kristiyano magulbol, magduha-duha na sila, pag lisod na sila sa ilang ginabuhi, no? They will begin to question their identity, their relationship with the Father, with Jesus, with the Holy Spirit. They will begin to question the people around them. Kay magduha sila ba tungod sa because of the gravity of suffering and difficulties that they are going through in life. Forgetting nga, suffering, no, has an intended purpose sa kinabuhi sa usa ka would-be instrument of the Lord. No? Naasay klaro nga katuyuan. Nga, dili siya accidental, no, intentional siya nga nagaabot sa kinabuhi sa usa ka tao nga may tinguha nga mahimong instrument nga effective and fruitful para sa kahimayaan sa Ginoo. And all we have to do is yield and learn and be obedient, master the aspect of obedience. Ang tinudan na kung sayo ang imong ginagian niya makaubi ka, wala man ay gratis, wala man ay meaning, no? Wala man ay dugong. Sayon man kaayo. Pero ka nang lisod, pero gituman nimo,
Dako kaayo nga bagay, di ba? Nga even though it's life-threatening, it's so difficult, it's so painful, and yet you obeyed, you yielded, you submitted with all your heart, soul, mind, and strength to the one who knows what He is doing in your life. Then you have conquered. You have become victorious. Diha pa lang nga bahay, nagmadaogo na ka. Dalaygo na ngalan sa Ginoo. Amen? No? So, anak ka, pero mo agi ka og training and preparation. Niyang ikatulo in verse 9, and once made perfect, the word perfect means completed. Completed. Ang picture lagi ana, kana bang sakyanan sa planta, fully assembled. Now, that's the equivalent. Fully assembled. Once made perfect. No. Nahimong kumpleto, nahimong ready para magamit. No? Fully assembled and ready for use. Ana siya. Unsay nahitabo? He became the source of eternal salvation for all who obey Him. Tanaw ha? Tanaw ha? Ikaw ang identity nimo, buagi ka og training and preparation, garantisado ang outcome niya. Ang outcome is you will become completed. Another word for that is matured. Remember, nagahisgot ni sa humanity ni Jesus, no? Nga, himo siyang parehas na ato ba? Agi siya sa tanan nga maagian sa usa ka tawo. So, he can identify with every one of us in all of our difficulties and hardships and testings and trials. Baka identify siya kay tanan nga posibleng maagian nato, nagian man niya. Pero ang point nga nindot tayo is, He became the source of eternal salvation. Tiyaw ni mo na. That is why si Jesus, no? Ay kalimutan niya, ayaw kalimutan niya nga lesson na. That is why giantos niya ang tanan nga pag-antos. Gisugot niya ang tanan nga angay sugton. Tungod og alang sa kaluwasan sa ubang mga tao. Hibaw siya nga mao ni ang mahimong hinungdan nga ang kaluwasan mo agas, mo dagayday gikan sa trono sa Dios atong Amahan nga sa langit, paingon ngadto sa tanan nga nanginahanglan nga diin magmasinugtanon pod sila ngadto kaniya. He became the source of eternal salvation. So ikaw, ako, anyone nga tinguhan nga mahimong instrument sa Ginoo para sa kaymayan sa Ginoo, maghuna-huna. No? Maghuna-huna. Dili na to kalimtan nga kung ato lang yung sundon si Hesus Kristo, no? Sa tanan nga mga kalisdanan nga moabot tong kinabuhi, magmatinud-anon kita kaniya, kita pod pohon mahimong tinubdan sa kaluwasan nga hangtod sa hangtod, eternal salvation. Hallelujah. Ikaw ang pinakamalipayon sa tanang tao. Kung pag-abot sa panahon, daghan ang mga nangaluwas tungod kanimo. Dili kay ang kalipay nimo naa dito sa daghan na kag kwarta, daghan na kag bahandi, no, klase-klase ng sakyanan ng nagaparking sa imong tugkaran, nasuroy na nimong tanang suok sa kalibutan. Dili na. Ang imong yung kalipay nga ikaw naging instrument, naging galamiton, naging kasangkapan ka para sa kaluwasan sa daghan nga mga klase sa katawhan. Ngano? Kay nagmatinudanon man ka sa Ginoo, nagmasinugtanon man ka kanya, ning lahutay man ka, ning antos man ka, ning pailog man ka. He went through all kinds of trainings and testings and preparations. Sometimes we use the word equipping, tang klase sa pagsangkap nimong naagian. Amen. Just as Jesus became the source for eternal salvation of all mankind, you and me can become instruments in the same manner. Tungod ana, daghan pod ang mga luwas ginamit ang atong mga kinabuhi. Dalaygo ng ngalan sa Ginoo. Hallelujah. Gusto ka ba nga mahimong source? Nindot ba ya kaayo da, no? Nindot kaayo na nga concept ba, nga huna-huna ba, nga ikaw tong tinubdanan.
ikaw tong hinungdan na kung wala pa ikaw, wow. No? Ikaw, huna-huna aragod, kung diya sa sulod sa inyong panimalay. No? Ikaw tong una nga na kaduol sa Ginoo. Nya pagkapila ka semana, pila ka bulan, ang imong nga igsoon, nakaduol na sila sa Ginoo. Tungod kanimo, imong ginikanan. Nakaduol na sila tungod kanimo. Imong mga uncles, aunties, lolo, lola, mga igagaw, neighborhood ninyo. No? Ikaw ang nahimong hinungdan nga ang community, no? Na usab ang dagan. Tungod kanimo. Ay, dalaygon kayo ang Ginoo. Grabing pasalamat sa mga tao. Daghan ang magpasalamat sa Ginoo. Tungod sa ibong pagkahimong galamiton niya. Diba? Pareha atong babae sa John chapter 4, no? Nga nasugatan ni Jesus dito sa tabay, the woman at the well of Sychar, Jacob's well. No? Nga ang babae Samaritan, unya prostitute pa gyud siya, di ba? Questionably ang iyang pagkababae. No? Pero sa diyang na-encounter niya si Jesus, there was a dramatic, very powerful na working of the Holy Spirit in her life. Deep conviction came upon her. And a discernment through the work of the Holy Spirit. Nagkaroon ng babae discernment nga ang tao, lalaki nga iyang kaatubang, nga iyang kaistorya, was some kind of prophet. Nya, ang duhat sa babae, ginalimtan niya ang iyang tuyo sa tabay nga maunta itong magsag-ubong tubig. She ran quickly to the village where she lived and began telling everyone about this person nga iyang himamat that brought so much inexplainable joy sa iyang kinabuhi. And all the village people were so surprised sa sudden transformation and change of the woman. Na out of curiosity, sila tanan nga taga-village, minunot kaniya, mingsunod kaniya, nganto sa kung asa nahimutang si Jesus. And imagine, on that very day, the whole village came to meet Jesus, heard Jesus, saw Jesus in person. Only the Lord exactly knows how many of them became followers of Jesus. Pila ka kanila out of that hundreds of people there from the village ang nakasinatig kaluwasan tungod sa testimony sa babae, ng babae, nahimong galamito. Nahimong source sa ilahang kaluwasan. Dili good source ka. Jesus magidong source. Pero, kaya ba, ni agi man ang kaluwasan diha kaniya, siya man ang instrumento nga makadungog ang daghang mga tao. Dalaygon nga ngalan sa Ginoo. So, mao na ang idea nato, mga kaigsunan, nga ikaw ug ako mahimong mga galamiton sa Ginoo para sa kaluwasan pud sa ubang mga tao. Ang iyang kaluwasan, dili mo hunong sa ato lamang, na dili kay kita lang ang makasinatig kaluwasan. Kundi ang atong tibok panimalay, ang mga silingan, mga kauban sa trabaho, kauban sa eskwelahan, no? Mga strangers, even total strangers, once they met with us, once we meet with them, just like that, through the power of the Holy Spirit, mamuhat sa ilang hinabuhi, kita mahimong source. Praise God. Amen. Huna-hunaan na, mo nang huna-hunaon mo. Dumduman na kayo. And then ang verse 9, verse 10, nagingon, was designated by God. Ang tono sa iyang istorya is, dili, pwedeng dili, kay designated man sa Diyos. Ikaw designate na ka sa Ginoo, na kay assignment, giset aside ka na, nga mahimong instrument. So, dili pwedeng magmalamposo. Mulampos yun ka. Basta magpabilin lang ka diya sa Ginoo. Di lang ka muhunong, di ka muundang. No? Dili pwedeng, dili mamunga. Mamunga jud ka. Mahimo kang instrument. Mahimo kang galamiton. Because God designated you.
just like Jesus was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. And so, me, you, and the others that follows him, were all designated by God to be instruments, hallelujah, in His hands, useful unto the Master, meet for the Master's use. And in the end, the story in eternity will continue to tell sa atong pagkabahimong mapuslanon nga magadalag himaya o kadungganan ngadto kaniya. So balikon ako, no? Nagaistorya ko kaninyo bisan karon ginamit kani nga bahin sa kasulatan para pahinumduman nga importante katong padayon nga mga pagtuon, pagpreparar, equipping, no, mag-encourage ko kapadayunon ang mga lessons, padayunon ang pag-appeal sa mga tapok, kay diha ta makakuon, diha ta magdinasigay sa usag-usa, no? When we meet, we compare our notes, we compare our stories, we encourage one another, we inspire each other. Of course, we learn from one another and how God is working in many different ways because God works differently according to individuals. And it's all the same God at the end of the day that gets the glory and the honor and the praises sa paagi nga siya nagapamuhat sa atong mga kinabuhi. So, karong gabi, karong adlaw, no, dumduma nga ikaw galamiton sa Ginoo. Ayaw kalimot nga ikaw may klaro nga identity. In fact, ang imong pangalan nasulat na. Nasulat na sa basahon sa kinabuhi. Ayaw nag-ialaw ang kaaway nga butangan o question mark kung kinsa ikaw. Settled na, gidawat na ka sa amahan nga nasa langit. Gihimo ka niyang anak, imong pangalan nasulat na sa iyang basahon. Pero kinahanglan nimo og training, mao na ikadua. Equipping. And many times it's through suffering. No? Mao na nga walay training nga sayon, basta training gani pertigyon ng lisura. Ayaw kakurat sa mga kalhisdanan. Kay anak yun na. Basta tilabi na kung magtinguha ka nga mahimong kusgan nga galamiton. And then, ang outcome dumduma pirmi. Ang result dumduma. Magmalipayon ka sa outcome. Jesus, nagmalipayon siya sa tanan niyang mga pag-antos, nagmalipayon siya. Ang Bible diri sa book of Hebrews gyapon na nagingon, who for the joy that was set before him endured the cross. Despising the sin, nana din sa Hebrews chapter 12. Who for the joy that was set before him, Hebrews 12 sa verse 2. Yeah? Who for the joy that was set before him. Let us fix our eyes on Jesus, the author, perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross. Piaw na mo na. Joy set before him endured the cross. Kalipay nga giplastar sa iyang atubangan. Iyang giantos ang cross. Nagpasaan siya cross pero nagatubang siyang kalipay. Maunang nakalahutay siya sa pagpasaan sa cross. Kay ang naa sa iyang atubangan ang kalipay man. Nganong malipayon man siya. Taliwala nga grabing pag-antos. Kay pag-antos man ang cross. Tungod kay nakita na niya daan ang outcome sa iyang pag-antos. Unsa man to? Kaluwasan sa dagang mga tao. Milyon sa mga tao makabaton og kagawasan o kaluwasan. Modang lipay siya, nakalahutay siya. Dalaygo ng ngalan sa Ginoo. Father, thank you for the lessons you are giving us today. Diha kanimo sure na ang among identity. Dili na may kinahanglan nga matarantar, maratel, di na may kinahanglan nga kunahuna pag uban nga mga kakulangon. Kundili makontento na kami sa among identity bilang mga anak nimo ug sumusunod ni Kristo. Salamat nga padayon ka nga magasangkap kanamo, magatrain, magabansay sa mga inabuhi. Tabangan nimo kami sa nang kalisdanan, kapaitan nga mong magiyan. Ug salamat nga ang outcome garantisado, ang resulta magdalag himaya ug kadungganan para kanimo. Karundaan magmapasalamat kami sa daghang mga tao nga mahimong mapiskan sa langitnong panalangin ginamit ang among mga ordinaryong kinabuhi. Thank you, dear Lord,
So I speak favor and blessing sa tanan nga nagapaminaw ani nga lesson karon, nga ma-excited sila nga sila pod mahimong source of eternal salvation unto others who will obey in faith in Jesus Christ. Amen and amen.